may kwento ako. Lalaki ako at may girlfriend for 6 months. Bago-bago. One night, magkausap kami sa phone ng girlfriend ko at nakwento niya na nakipaghiwalay yung kaibigan niya na may fiancé na. Dapat nga ikakasal na sila this year. Kaso, nahuli pero di kulong. Nahuli ng babae na nagloloko yung boyfriend niya. Ako habang nakikinig sa kwento ni girlfriend, hindi naman ako masyadong apektado. At may pagod din akong nararamdaman. Kaya wala akong maisagot sa girlfriend ko na apektadong-apektado sa hiwalay ng kaibigan niya. At dahil sa wala akong reaksyon, alam ko na this. Pati relasyon namin, sinimulan niya ng questionin. Sinabi niya sa akin, alam mo, hindi rin malabong mangyari sa atin yan. Parang wala lang kasi sa'yo. Ganyan ka ba talaga? Nagagalit na si girlfriend dahil wala akong maiambag sa kwento niya. Ayun, binabaan ako ng telepono. Nagchat ako sa kanya, magkita kami para maging malinaw ang pag-uusap namin, pero hindi siya nagre-reply. Kaya sumama na lang ako sa mga tropa ko na nagyaya ng inuman sa QC. Hay, medyo na-stress ako nun. Kinalimutan ko muna yung away namin. Kinalimutan ko din muna ang pangalan ko. Huh? Bakit pati yung pangalan mo kinalimutan mo? Kasi, eto, pag lumalabas kami ng tropa, hindi namin sinasabi ang tunay na pangalan namin. Pag nagpapakilala sa ibang babae. Just for fun. Pakilala ko, ako, si James. James na single at available. Single and available. There, may na-meet akong girl. Maganda siya. At pala smile. Ay, alam mo, ang sarap makakita ng babae o taong nakangiti kapag medyo bad trip ka, no? Nagsayaw kami sa dance floor. Kasama ko siya sa table. Medyo may amats na itong pretty girl chicks. Kaya kapit siya ng kapit sa akin. Tuko ba siya? Lagi niya pang nasasagi yung suman ko. Ang likot-likot niya. Parang tinutukso niya ako. Eto na naman tayo sa mga tukso. Inalok niya pa ako kung pwede ko daw ba siyang ihatid sa apartment niya. At dun daw muna ako magstay. Pampalipas oras. Pumayag naman ako. Ang bilis naman magdesisyon. On the way na ang place niya sa bahay namin. Isang tuhog lang kamo, ganun. Kaya nag-taxi kami. At itong pretty girl na lasing, tuka ng tuka habang nasa taxi kami. Kanina tuko siya, ngayon manok na siya. Naiilang ako dahil yung taxi driver tingin ng tingin. Ay, inggit si kuya. Kaso hindi siya makapikit. 'Di ba? Sabi kasi pag inggit pikit, pero hindi makapikit si kuyang driver. Siya yung nagda-drive eh. Kaya naman, ako ay sa daan na lamang nakatingin. At nung makababa sa tapat ng apartment ni pretty girl, ay inusig ako ng konsensya ko. Dahil naalala ko si girlfriend, kahit galit. Tutuloy ko ba to? Sasamahan ko ba ang babaeng nanunokso sa akin? Hoy, hindi!
Ginusto mo yan ah. Hinahatak ako sa loob ng apartment nitong napakagandang chicks na to. Talaga, paano yung hatak? Pero, hindi na ako pumasok. At sinabi ko, sige, dito na lang ako. Kinukuha ni Pretty Girl yung Facebook ko, pero hindi ko binigay. Tuluyan na ako na nag-bye-bye. Ay, kinabukasan, nag-reply na sa akin ang girlfriend ko. Pero galit pa rin.